Mga kaibigan, mga kabayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. Bale, ngayon po Webes na, no? July 10 na ho, no? 2025. Grabe, napakabilis ho ng panahon. So, meron pa rin ho tayong minomonitor ngayon na samaho ng panahon, mga kaibigan ko. Meron kasing nabuo pa rin na low pressure area. Nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag kayong mag-alala, unlikely ito na maging isang ganap na bagyo at inaasahan posible ding malusaw na sa mga susunod po na mga oras. Pero huwag pa rin tayo maging kampante. Magkagayon man, etong si Tropical Depression Danas, no? Dating si Bagyong Bising ho, ay nakita ulit natin sa ating monitor system o sa ating radar system, no? Pero kayo mag-alala pa rin dahil wala ho itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Bago natin ipagpatuloy, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, kung nakakaranas tayo ng mga pag-uulan ngayon, lalo na yung mga lugar, no, sa Metro Manila, ilang bahagi po sa Kanlurang, Visayas at Luzon, dahil ho yan sa habagat, hindi ho dahil sa bagyo. Wala ho tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban na lamang dito po kay Tropical Depression Danas, no? Pawala na rin naman ito, no? Nakita lang naman, lumabas lang naman sa ating weather system. Magkagayon man, dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition. Ito ho, makinig tayong mabuti. Yung mga lugar ho na apektado ng hanging habagat at patuloy din makakaranas ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Huwebes. Sa area po ng Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ho dyan ng Antique, occasional rains or yung tuloy-tuloy na mga pag-uulan at minsan ay lumalakas bandang hapon po at sa gabi. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat, no? Posibleng impact pa rin ito pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Kaya naman kasi medyo lumalakas ng konti itong habagat dahil sa naging epekto nito nga pong si Typhoon na Danas, no, or si Bagyong Bising. Pinalakas niya kasi yung naging epekto nitong si habagat, pero sa ngayon ay nakikita natin, no, unti-unti nang humihina eto nga pong hanging habagat at pauwi naman tayo, papunta tayo sa tinatawag na monsoon break. Posible yan sa mga susunod na araw. I-explain ko mamaya. Sa area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na ho dito ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, the rest po ng Western Visayas, Mainland Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Palawan, Lanao del Norte, Sultan Kudarat at ilang bahagi po ng Sarangani. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit ay cloudy skies or maulap na kalangitan na meron pong mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa hanging habagat or dahil po dito sa southwest monsoon. So wag yung isipin na porkit umulan ng tuloy-tuloy minsan sa hapon hanggang sa gabi, hindi ho yun dahil sa bagyo, no? Lilinawin ko, wala tayong bagyo na minomonitor, pero may mga LPA na nabubuo, cloud cluster, sa may bandang silangan ng ating bansa. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy pa rin po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm, no? Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Mga kaibigan ko, nakita nyo sa ating weather system, mga kaibigan, unlikely na maging isang ganap na tropical depression ito nga pong LPA. So hindi natin ito dapat pangambahan, no? At magagawin man, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Para ho sa kalinawan ng bawat isa, tignan natin, no, yung tropical cyclone threat potential na ating ginagamit, no, o yung ating basihan kung meron nga bang mga bagyo, no, na mabubuo or low pressure area at kung may mga malalakas na bagyo. Kaya natin nalalaman kung malakas na kategory ang isang low pressure area dahil po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, no. At ito, mga kaibigan, kung titignan nyo sa week 1 natin, July 9 hanggang July 15, ayong LPA na natatrack dyan at nakikita, pero low chance na maging isang ganap na bagyo. So hindi yan magiging banta. Pagdating ho sa week 2, July 16 hanggang July 22, so malapit na magkatapusan ng July 2,
Dalawang LPA ang ating namomonitor pero low chance pa rin na maging ganap nga po na bagyo. Pero syempre hindi naman ating tatapusin lang dyan. Posible din magbago yung kondisyon ng mga LPA na namomonitor sa week 1 at sa week 2. So mas maganda lagi ho tayo nakaantabay sa ating mga weather report sa aking mga binabalita. Dahil hindi lamang po LPA mga bagyo ang ating minomonitor dahil lang habagat or southwest monsoon ay mas matindi minsan ng epekto na pag-ulan na idinudulot po nito. Mag-ingat din tayo mga kaibigan sa bandang hapon dahil dyan po talaga minsan bumubugso ang malalakas po na mga pag-ulan. Ang southwest monsoon kasi pag sinabayan din yan ng mga localized thunderstorm, mas matindi ang naging epekto nito. Magagayin man mga kaibigan dahil nga po ngayong buwan ho ng July sinabi ko na ho ito na 2 hanggang 3 bagyo ang posible hong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi, pag sinabi nating 2 hanggang 3 bagyo, hindi yun automatic 3 bagyo talaga ang papasok mo. Estimation lamang yon and ayon na rin yun sa pagkatala ng Pag-asa mga kaibigan. Kapag ganitong buwan kasi ng July, talagang 2 hanggang 3 kapag nagsimula po ang rainy season. Pero may chance na hindi naman mabuo yun Pero kung titignan nyo, mas maganda na nakahanda na rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pagdating naman po ng Agosto or August mga kaibigan, ina-expect din natin ang 2 hanggang 3 bagyo pa rin na posible pong mabuo. Pagdating naman po ng Setyembre or September mga kaibigan, 2 hanggang 4 po na bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At Oktubre naman, 2 hanggang 4 at Nobyembre mga kaibigan, 2 hanggang 3, sa Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo. Alam nyo mga kaibigan, mapalad ho tayo ngayong taon ng 2025 dahil yung mga bagyo na pumapasok sa ating bansa hindi ho malalakas. Unlike before noong 2024 mga kaibigan, grabe yung banta ng mga bagyo. Talagang nasa category ng typhoon hanggang sa super typhoon category. Minsan yung mga bagyo na yun umaabot po sa 240 kilometers per hour. Ang lakas ho ng hangin. Grabe ho ang napipinsala noon. Yung mga ibang lugar sa ating bansa hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover sa mga nagdaang bagyo noong 2024. So dahil nga po okay naman ang nagiging kondisyon ng panahon natin ngayon, may mga pag-uulan man pero hindi naman po kalakasan. At kung may hangin man, hindi rin naman kalakasan po mga kaibigan. So ano ang dapat nating gawin? Pinapaalala ko pa rin mga kaibigan, maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yan lang po talaga ang ating sandata at panlaban, lalo na po sa unpredictable po na panahon dito sa Pilipinas. Magagawin man mga kaibigan, pinapaalala ko din yung mga lugar na aking binanggit kanina. Kung nakinig ho kayo, ay mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha. So ang gagawin natin ngayon, maglinis po ng mga basura, yung mga malapit sa mga low-lying areas. Mag-ingat po kayo dyan. Mas maganda prepared tayo. I-check nyo yung mga kanal, baka maraming basura. Pag bumugso ang pag-uulan, ay magkakaroon po agad ng mga pagbabaha. Gayun din yung mga nakatira sa mga bulubundukin, kung may nakikita kayong mga nagpuputol, ng mga puno, mas maganda sitahin natin dahil yung mga puno na yan ang sumisipsip po ng tubig kapag merong malalakas na mga pag-ulan. At naiiwasan din po ang landslide kapag marami hong puno sa isang lugar. So mas maganda maging responsable tayong mamamayan sa ating bansang Pilipinas para kapag may mga sakuna or mga dilubyo, mga bagyo na dumarating mga kaibigan, hindi po tayo napipinsala dahil sobrang handang-handa po tayo. Sa ngayon mga kababayan ko, yan muna ang pinaka-update natin sa lagay ng ating panahon. Huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.